nagdadala ng walang hanggang gantimpala at layunin. So kaya nga't itinatampok ng ating gawaing ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos ay may walang hanggang kahalagahan na tinitiyak sa bawat isa sa atin ang ating pagsisikap at ginagantimpalaan ang mga taong gumagawa ng tapat para sa Panginoon kahit na sa pinakamaliit na gawain. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo, si Apostle Paul, ito yung sinasabi na walang pagod na nagtatrabaho upang ipalaganap ang ebanghelyo na kadalasang naghaharap siya, naharap sa kahirapan at pag-uusig. Ang kanyang motivation ay upang palugdan ng Diyos, hindi ang mga tao. So mababasa natin yan sa Galatians chapter 1 verse 10 na ang kanyang paggawa ay para sa walang hanggang layunin na nagsasabing sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, ang walang hanggang focus na ito ay nagpasigla sa kanyang pagnanasa at tiyaga. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, Galatians chapter 1 verse 10, sinisikap ko bang makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? Sinubukan kong bigyang kasiyahan ng mga tao? Kung sinusubukan ko pa rin bigyang kasiyahan ng mga tao, hindi ako magiging lingkod ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga kapag tayo ay sinasabi dito, kung binibigyan natin ng kasiyahan ng mga tao, hindi tayo magiging lingkod ng Panginoon. So ibig sabihin, tayo ay ang prioridad natin yung mensahe ng Panginoon. Ito yung binabanggit ni Apostle Pablo, ang motivation sa likod ng kanyang ministeryo at ang mensaheng kanyang ipinapangaral. Na binibigyan din niya ang pangunahing pag-alala ay ang hanapin ang pagsang-ayon sa Diyos sa halip ng pagsang-ayon sa mga tao. So kaya nga't ito'y pinangangatwiran ni Apostle Pablo na ang tunay na pagkaalipin sa ating Panginoon Kristo ay nangangailangan ng pangako sa katotohanan ng Diyos. Kahit na nangangahulugan ito na hindi kaluguran ang lahat ng nasa paligid niya. So kaya nga ito yung pahayag na ito ay naghihikayat sa bawat mananampalataya na pag-isipan ang kanilang mga sariling motivation kung sila ay nagsusumikap na tanggapin ang iba o tunay na naghahangad na sundin ang kalooban ng Diyos. So kaya ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pag-una sa relasyon ng isang tao sa Diyos kaysa panggigipit ng lipunan or kasamahan. So kaya nga sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, sabi niya rito, sabi niya sa banal na kasulatan, kaya nga yamang napapalibutan tayo ng pakaraming ulap ng mga saksi, iwaksin natin ang lahat ng mga humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo ng may pagtitiis at takbuhan na itinakda para sa atin. So at sinasabi niya rito, ituon natin ang ating mga mata sa Panginoong Kristo na tagapanguna at tagapagsakdal ng pananampalataya dahil sa kagalakang iniligay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. So dapat looking to Jesus tayo. So ito yung sinasabi na sa banal na kasulatan na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na mamuhay ng may pagtitiis at tumuon sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ito yung sinasabi, ang malaking ulap ng mga saksi ay tumutukoy sa mga tapat na tao mula sa nakaraan na nagsisilbing mga halimbawa ng pananampalataya. So yung sinasabi dito na ang payo na itapon ang lahat ng humahadlang ay nagbibigay diin na sinasabi sa kahalagahan ng pag-alis ng mga pagkagambala at ng kasalanan na maaaring makahadlang sa espiritual na pag-unlad. So iwaksin natin yung mga nakakahadlang sa pag-unlad natin sa pananampalataya. So kaya nga ito yung nagmumungkahi na ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng pagsisikap at tiyaga
ang pagtutuon ng ating mga mata sa ating Panginoon Kristo na inilalarawan bilang tagapanguna, tagapagsakdal ng pananampalataya, ito ay napakahalaga. Siya ang pinakahuling halimbawa ng katapatan na nagtiis ng pagdurusa alang-alang sa kagalakang naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito yung nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na manatiling nakatuon lamang sa pananampalataya natin sa Diyos. Alam na ang ating pagtuon sa ating Panginoong Kristo ay gagabayan at magpapalakas sa bawat isa sa atin sa espiritual na paglalakbay.